Nangako ang pinuno ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah na kanilang gagantihan ang Israel. Ito ay dahil sa dalawang pagsabog na nangyari sa kanilang lugar. Una ay ang pagers, sunod ay ang mga walkie-talkies. Hindi na nag-aksaya ng oras ang Israel. Inunahan na nilang inatake ang Hezbollah. At ngayon, September 21, 2024, kinumpirma ng CNN na sinabi mismo ng Hezbollah na may top commander ng kanilang grupo ang namatay dahil sa airstrike ng Israel sa Beirut. Yan ang pinakabagong update ngayon sa Middle East. Hindi pa nga nakakabangon ang lubusan ng Hezbollah dahil nagluluksa pa ito sa maraming miyembro na napaslang dahil sa pagsabog ng mga pagers at walkie-talkies nitong nagdaang araw lamang. Samantala, marami ding members ng Hezbollah na sira ang kamay dulot ng pagsabog ng mga pagers, sira ang mukha, ang iba ay kritikal. Inatake na agad ito ng Israel. Ayon sa ibang mga eksperto, ito raw ay isang magandang pagkakataon para sa kampo ng Israel habang pilay na pilay ang communication ng Hezbollah dahil nagmando na ang pamunuan ng Hezbollah na huwag gamitin ang kanilang mga pagers at iba pang communication device. Baka meron na namang susunod na mga pagsabog. Maraming mga eksperto ang nagsasabi na hirap ngayon sa communication ang Hezbollah sa bawat isa. Napaka-importante ng communication sa sitwasyon na gaya nito. Sapagkat sa pamamaraang ito, dito dinadaan ng leader ng Hezbollah ang kanyang mga order para ito naman ay sundin ng mga miyembro. Pero paano ito magagawa kung wala silang communication? Kinilala ng Israel ang top commander ng Hezbollah na nasawi nitong airstrike na isinagawa ng Israel. Ito ay si Ibrahim Aqil. Itong si Ibrahim Aqil ay inakusahan din ng Estados Unidos na involved sa pagbubomba na kung saan ito ay kumitil ng mahigit 200 mga US Marines. Maliban sa mahigit 200 US Marines ang napaslang sa pambubomba ni Ibrahim Aqil, marami ding mga sibilyan sa Beirut ang nasawi noong 1983. Hindi katulad sa mga nagdaang pangyayari sa Lebanon, hindi umaamin ang Israel. Maging ang pagsabog ng pagers at ng mga walkie-talkies nitong nagdaang araw ay wala pang direktang komento ang Israel kung sino ang may kagagawa nito. Pero nito lang Biyernes, inamin mismo ng Israeli military na nagkandak sila ng airstrike sa Beirut at ayon sa Israel, tinarget nila ang mga infrastructures na kung saan dito nagtatago ang maraming miyembro ng Hezbollah. Marami ding mga armas pandigma ng Hezbollah ang ikinukubli sa mga infrastructures na sinasabi ng Israel. At ayon sa Israel, mahigit 100 rocket launchers ang kanilang nasira sa pamamagitan ng kanilang airstrike. At higit sa lahat, tinarget din daw nila ang top commander ng Hezbollah na sana ito ay makikipagtagpo rin sa isang senior Hezbollah commanders nitong Biyernes lamang. Pero hindi na ito nangyari dahil tinamaan na pala ito ng airstrike ng Israel. Nanawagan na ang Lebanon sa United Nations na mamagitan na sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Kung ating pagtutuunan ng pansin ang panawagan ng Lebanon sa United Nations, hindi na talaga maganda ang situation ngayon sa Lebanon. Marami na ang mga residente o mga sibilyan sa Lebanon ang nababahala at naghahanap na ng mga ligtas na lugar. Baka sumiklab pa ng mabuti ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Ikinabahala din ng United States of America at United Kingdom ang ginawang pag-atake ng Israel sa Lebanon. Kahit paman, ito ay hinihimok ng United States of America at UK na huwag gawin. Nagsalita naman ang pamunuan ng Iran. Kinundina nito ang ginawa ng Israel. Ito raw ay isang barbaric at nag-criticize pa ito sa United States of America sa patuloy nito na pagsusuporta sa Israel. Marami tuloy ang mga nagtatanong bakit hanggang ngayon ay hindi pa umaatake ang Iran sa Israel. Nangako kasi ang Iran matapos ang ilang araw na kanilang ipaghihiganti ang pagkamatay ni Ismail Haniyeh na pinuno ng Hamas na napaslang
sa kanilang lugar sa Tehran. Ayon kay Benjamin Netanyahu, hinihintay namin ang inyong pag-atake. Handa na ang IDF. Pero hanggang ngayon ay wala pang ginagawang pag-atake ang Iran. Matindi ang kaguluhan ngayon sa Lebanon. Araw-araw ay naririnig ang mga tunog ng ambulansya. Maraming mga isinusugod sa pagamutan. Ito ay sanhi sa mga airstrike na isinagawa ng Israel. Bukod pa riyan, marami ding mga isinusugod sa pagamutan bunsod ng pagsabog ng mga pagers at mga walkie-talkies nitong nagdaang araw. Ayon sa Lebanon's Health Ministry, 14 katao ang kumpirmadong nasawi at duse-dusena ang mga injured and counting pa sapagkat hanggang ngayon ay mayroon pang mga pinaghahanap. Wala ng lugar sa mga hospitals ng Lebanon dahil punong-puno ito ng mga injured people. Kaya naman, nanawagan na ito sa United Nations ng tulong. Marami tuloy ang mga nagsasabi, bakit kasi sumasali pa ang Hezbollah sa giyera ng Israel at Hamas? Ang talagang target lang naman sana ng Israel ay ang Hamas sapagkat inatake nito ang Israel noong October 7, 2023, kumitil ng 1,200 na mga Israelita. Sino ba namang Prime Minister ang mananahimik lamang? October 8 naman nang magpasimulang umatake ang Hezbollah sa Israel. Agad na nagsalita si Benjamin Netanyahu. Ayon sa kanya, we will harm those who harm us. Ito rin ang nangyayari ngayon sa bawat atake na gagawin ng Hezbollah sa Israel. Agad na nagsusukli ang pamunuan ng Israel. Gaya na lang ng pag-atake rin ng Houthis ng Yemen sa Tel Aviv noong nakaraang buwan. Agad na sumukli ang Israel. Wasak na wasak ang mga oil facilities ng naturang lugar. Meron ding pinakabagong ginawang pag-atake ang Houthis sa Israel. Gumamit ito ng hypersonic ballistic missile na lubhang ikinagalit ni Benjamin Netanyahu at nangako na kanilang gagantihan ang Houthis. Ayon kay Benjamin Netanyahu, ramdam na raw ngayon ng Hamas ang sukli ng kanilang ginawang pag-atake sa Israel noong October 7 at ito raw ang kanilang ipaparamdam sa Hezbollah. Ayon sa mga nakasaksi, sa naturang airstrike na isinagawa ng Israel nitong Biyernes lamang, wasak na wasak ang isang high-rise building na nasa gitna ng dahiya. Ang naturang lugar ay highly populated area, pero ang lugar na ito, dito nagtatago ang Hezbollah. Nagsalita na ang spokesperson ng IDF na si Daniel Hagari. Ipinaliwanag niya kung paano nila napaslang si Aqil. Ayon sa kanya, nasa ilalim daw ito ng naturang building. Tatagpuin niya sana ang isa pang senior commander ng Hezbollah at tinatangka nito na gamitin ang mga sibilyan na nakapalibot sa mga lugar upang kanilang maging shield. Ipinapalabas ni Daniel Hagari na magtatagpo ang dalawang top commanders sa mga maraming tao upang hindi sila maatake. Kung baga, ang kanilang shield ay ang sibilyan. Pero hindi nagpapigil dito ang Israel at isinagawa ang kanilang airstrike. Matapos lamang ang ilang oras ay ibinalita agad isang top commander ng Hezbollah na si Ibrahim Aqil ay nasawi. Kinumpirma din ito mismo ng Hezbollah. Ayon kay Daniel Hagari, malaki raw ang papel ni Aqil sabagat siya ay isang Chief of Hezbollah's Military Operation Directorate and the de facto commander of the Radwan Forces. Kasapi siya sa isang elite commando unit. Niliwanag ni Daniel Hagari na hindi lang si Ibrahim Aqil ang napaslang sa pamamagitan ng kanilang airstrike, kundi marami pang mga miyembro ng Hezbollah ang napaslang din. Nagsalita naman ang kampo ng Hezbollah kung sino si Ibrahim Aqil. Ayon sa kanila, siya raw ay isang great leader and he had lived a life full of struggle, action, wounds, and sacrifices. Marami din daw itong achievements na naibigay sa Hezbollah.